Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus mula ngayon at magpakailanman. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga, maraming kaparaanan upang isang ako ay magtamo ng karunungan. Sa pamamagitan ng mga kautusan, ay nagiging marunong ang isang ako. Sa pamamagitan ng karanasan, ang siyang sinasabing pinakamaganda, pinakamabuting guro sa isang ako. O aking may iniibig na mga kapatid. Kung meron mang pinakamabuting na makabibigay ng mabuting karunungan sa bawat isa sa inyo, ay walang iba kundi ang dakilang Panginoon. Ito ngayon ay aking ibinabalik sa bawat isa sa inyo upang sa ganon o aking mga iniibig na mga kapatid, walang may iwang mangmang na mag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Ang lahat ay susulong, ang lahat ay uunlad, sapagkat yan ang kinakailangan ng mga tunay na ako na walang iba kundi yung mga espiritu. At sa mapalad na araw na ito, kung saan ipinagbubunyi ng tao na tinatawag ang araw ng Ama. Na siyang pinagdiriwang ng tao sa kapaligiran at maging kayo man o aking mga iniibig na mga kapatid ay kasama sa pagdiriwang nito. Ang aking katanungan sa bawat isa sa inyo, matatag na kaya at matibay na kaya ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama? Sapagkat ang isang magulang, ang isang ama ng tahanan ay malaking hamon sa kanyang kakayahan o aking mainiibig na mga kapatid. Mabigat ang kanyang tungkulin sa loob ng tahanan. Hindi lamang isang haligi, kung hindi isang piloto na siyang gumagabay sa mga supling na ipinagkatiwala sa kanya. Katulad din ng amang nasa langit o aking mainiibig na mga kapatid, na laging tumutunghay sa bawat isa sa inyo upang sa ganon ang kanya mga iniibig at inihirang ay huwag maligaw ng landas. Huwag malihis sa katotohanan o aking may iniibig ng mga kapatid at huwag dumako sa kadiliman kung saan sa hinugot ng kaitaasan o aking may iniibig na mga kapatid. Maraming ama ang nagtatagumpay sa larangan ng buhay. Maraming anak ang nagtatagumpay na itinaguyod ng isang ama. Aking mga iniibig na mga kapatid. Pakaisipin ng isang ako na namang tagumpay na nanggagaling sa lupa
ay katulad ng isang bulaklak na sariwa lamang sa umaga at pagdating ng hapon, ito ay naluluoy o aking mahiniibig na mga kapatid. Ang ninanais ng kaitasan ng iyong mga tagumpay na yan ay panghabang buhay. Hanggang doon, makarating sa paanan ng dakilang Ama. Sapagkat ang tagumpay na yan ay naroon ang kalinisan ng isang ako o aking mahiniibig na mga kapatid. Sa buhay na yan, kung ang isang ama ay niloob ng kaitasan na makamit niya ang yamumong ng lupa, aking mainiibig na mga kapatid, hindi sapat yan na matatawag na tagumpay kung ang kanyang tahanan ay naroon ang walang kapayapaan, naroon ang walang pagkakaisa, naroon ang walang pagmamahalan o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung ang isang ama ay hindi nagtagumpay sa isang bagay sa larangan ng buhay o aking mga iniibig na mga kapatid, subalit ang kanyang tahanan ay uliran, naroon ang pagmamahalan, naroon ang paggalangan sa bawat isa, aking mga iniibig ng mga kapatid, nagtagumpay siya sa harapan ng dakilang Ama. Kung kaya nga, kayo ng mga magulang sa mapalad na umagang ito, na lagi nakakarinig na ng mga magandang balita na nagmumula sa kaitaasan, suriin ninyo ang inyong mga sariling ako. Magbulay-bulay ang bawat isa o aking mga iniibig ng mga kapatid. Kung ang bawat isa, ang inyong mga puso ay karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. Tama. May kabigatan nga at pagtagkilit ng mga supling. Hindi lahat ay naaayon sa kalooban ng kaitaasan sapagkat hinahanap pa rin ng tao ang kasiyahan at kaligayahan na dulot ng lupang ito. Kung kaya nga, maraming nabibigo, maraming hindi nagtatagumpay sapagkat ang hinahanap ang lupa na magbibigay ng kaaliwan sa bawat puso, subalit hindi lahat ay pinagkakalooban ng kaitaasan o aking mga iniibig na mga kapatid. Isipin ng isang ako, anumang bagay na inyong hinahawakan sa inyong mga palad. Isipin ng isang ako, anumang bagay ang natatanaw ng inyong mga pananaw, aking mga iniibig mga kapatid. Huwag pakaisipin na yan ay nanggaling sa inyong mga bisig, kung hindi, yan ay utang ninyo sa harapan ng dakilang Ama na pagdating ng panahon, ipagsusulit ninyo sa kanyang banal na harapan. Sapagkat, hubad kayong dumating sa mundong ibabaw, wala kayong dala o aking mga iniibig, mga kapatid, kundi ang inyong pag-iyak. Na siyang nagpapakilala na kayo na nga ay nasa sanglibutan na. Ang mahalaga o aking mga iniibig ng mga kapatid, na laging ibinabahagi sa inyo ng kabatlayaan ang tinatawag na kayamanang nagmumula sa kaitaasan. O, nga munting kawan ng dakilang Ama. Marami ng karunungan ang ibinahagi sa inyo ng kaitaasan. Marami ng kaaliwan ang ibinahagi sa inyo ng kaitaasan. Huwag dumating ang panahon na ito ay mawala ng kabuluhan sapagkat nagagapi pa rin kayo ng lakas ng sanglibutan. Huwag na ba mangyari sa aking mga iniibig ng mga kapatid? Sapagkat ang sanglibutan ay patuloy na naghasik ng mga aralin ng buhay upang sa ganon, dito sinusubok ang inyong pananampalataya kung gaano kayo katatag at katibay. Anumang bagay ang dumating sa inyo, kailanman, hindi kayo hiwalay sa tunay na puno ng ubas na walang iba kundi ang dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid,
magpasalamat kayo lagi na sa harapan ng dakilang Ama. Huwag kayong magsawang manalangin at manalangin o aking may iniibig ng mga kapatid, sapagkat yan ang kailangan ng tao sa kasalukuyan upang sa ganun, anumang kadiliman, kabigatan ang dumating sa inyo mga buhay, aking may iniibig ng mga kapatid, ang kanyang pag-iingat ay hindi mabawala sa inyo. O aking may iniibig na mga kapatid, kayo man ang mga ama ng tahanan, anumang tagumpay ang tinatamo ninyo sa mundong ito, pakaisipin ninyo na ang tagumpay na yan ay karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama, sapagkat kaakibat ang tagumpay na yan ay kakitaan ng kapayapaan ng isang tahanan kung saan kayo nagtitipon at namumuhay na mag-anak. Ang aking karagdagan, buksan santong kasulatan, Colosas 3, 20, 21. Pakibasa. Ito po ang matatagpuan sa Colosas chapter 3, verse 20 to 21. 20. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. 21 at ang panghuli, mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Unawain ng aking may iniibig ng mga kapatid ang mga sitas na yan. Na kung nagtataglay kayo ng mga musmos na ipinagkatiwala sa inyong mga balikat, bigyan ninyo at makita nila ang mga magagandang halimbawa na ipinakita ng isang ama, ipinapakita ng isang magulang upang sa ganun, sa kanilang paglaki at pagtanda, maging huwaran sila, buhay na modelo na masisilayan ng kanilang kapwa. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaan nagmumula sa aking espiritu at ang kapayapaan nagmumula sa kaitasan, ang siya maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, mula pa kailan paman paalam, ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ang inihahandog para sa aking mga minamahal na mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Ang bawat bunga ng dakilang Panginoon ay tunay ngang pinagpapala at ibinibigay sa bawat isa sa inyo aking mga iniibig na mga kapatid. Na sa inyong mga sarili, kayo'y mga maliliit na bunga na sa kagandahan at kabaitan ng kanyang bahagi. Narito kayo ngayon upang nang sa ganon, mahinog, mahitik ang bawat bunga na sa inyo ay tunay na itinanim. Aking mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon na patuloy na nag-aaral at higit na lalo na patuloy na binibigay ang kanyang sarili upang sa pag-aaral ay tunay niyang matuklasan ang bahagi ng sa kaitaasan. Narito kayo ngayon upang ang kanyang salita ay tunay ngang mabaginan at higit na lalo tunay nyo ngang makita sa inyong mga sarili. Kung ang bawat bahagi ng kaitaasan na tinatawag na siyang Ama ay tunay ngang mabuti, ano nga ba ang kanyang bunga na sa inyo ay tunay na itinanim? Na kung ang bawat bahagi ng dakilang Panginoon ay tunay ngang kabanalan, ano nga ba
ang sa inyo'y nabubuo sa inyong mga pagkatao, sapagkat walang bahagi para sa Panginoon ang tunay ngang nabubuksan ng hindi niya kapares. Walang bahagi ng para sa Panginoon ang hindi nakikita ng hindi niya katulad. At kung kayo sa inyong mga sarili, patuloy kayong inalagaan ng dakilang Panginoon, nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili ang isang kabanalan, sapagkat ito ang bahagi ng dakilang Panginoon? Nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili ang bawat pagpapakumbaba, sapagkat ito ang kanyang ibinahagi mula pa nung una na sa inyo ay tunay na ipinagkatiwala? Sapagkat katotohanan na aking mga inibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon, kung hindi nga niya ito nakikita bilang kanyang bahagi, ito ay tunay na mawawala at higit na lalo patuloy na maglalaho sa sanglibutang ito. Kung ito hindi niya nga nakikita bilang isang karapat-dapat at tunay ngang kaayon sa kanyang layunin, ito ay tunay na babalik at babalik sa sanglibutang ito. Sapagkat ano ang nananatili at higit na lalo ano ang tunay na sa inyo ay patuloy na pinapalala. Ano ang inyong layunin sa panahon na kayo ay tunay na naparito sa sanglibutang ito upang mag-aral? Kilalanin nga ninyo aking mga inibig ng mga kapatid, ang handog ng dakilang Panginoon. Kilalanin nga ninyo sa inyong mga sarili ang karapat-dapat upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang magbunga ng karapat-dapat sa kanyang harapan. Makita ninyo sa inyong mga sarili, hindi lamang kayo nabubulok, bagkus ang bawat isa sa inyo kakitaan ng masigit at mainam na bunga upang nang sa ganon sa inyong pagparito, hindi na nga kayo magkakamali, ni hindi na nga kayo tatawaging mga musmus, ni hindi na nga kayo tatawaging mga kulang sa kanyang harapan. Sapagkat katotohanan na aking mga inibig na mga kapatid, sa kanyang paturuan, walang kulang na sa inyo'y binigay ng dakilang Panginoon. Buo ang handog, ang bawat aral na sa inyo'y pinagkatiwala. Buo ang handog ng kabanalan na sa inyo ay tunay na binigay at binuksan sa bawat pag-aaral na sa inyo ay tunay nga binibigay aking mga iniibig ng mga kapatid. Bakit nga ba ang bawat isa sa inyo ay patuloy pa rin humihingi sa kanyang harapan? Bakit nga ba sa inyong bahagi nakikita pa rin ang isang laman na patuloy ninyong isinasaisip? Ano nga bang ibinibigay sa harapan ng dakilang Panginoon na aking mga inibig ng mga kapatid? Bakit nga ba sa bawat inyong mga kahilingan naroon pa rin sa inyong mga pagkatao ang isang buhay na inyong ninanais para sa bahagi ng isang laman? Sapagkat katotohanan, binuksan ng isang pag-aaral sa bawat isa sa inyo upang inyong makilala ang harapan ng dakilang Panginoon. At ano nga ba ang sa inyo'y patuloy na ipinapakain na aking mga iniibig na mga kapatid? Ang kanyang mga salita, ang kanyang pangaral, ang kanyang kabanalan na nagbibigay sa bawat isa sa inyo ng buhay na mapagkakatiwalaan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang buhay na sa inyo ay tunay na binubuksan. Na sa inyong mga sarili, hindi na nga kayo hahanap pa ng iba. Na sa inyong mga sarili, hindi na nga kayo hihiling pa ng iba. Pagkos sa inyong mga pagkatao, tunay nga kayong buo para sa dakilang Panginoon. Tunay nga ninyong nakikita ang bahagi ng para sa Panginoon nang mayroong kabanalan. Tunay nga ninyong nakikita na kayo'y pumaparito sapagkat ninanais ng inyong mga sarili at ng inyong mga pagkatao na kayo ay tunay na maging karapat-dapat bilang kanyang mga kamanggagawa, bilang kanyang mga anak at higit na lalo bilang kanyang kawangis. Aking mga iniibig na mga kapatid, ano nga ba ang inyong binubahagi at binubuo sa inyong mga katwiran?
sa inyong mga pagkatao? Ito ba ang wangis ng dakilang Panginoon? Ito ba ang kanyang salita sa inyong mga sarili na patuloy na inaanyayahan sa kanyang paturuan? Ano ang inyong binubuo sa inyong mga pagkatao? Sapagkat narito kayo, kanyang mga anak, narito kayong binabahaginan ng karapat-dapat. Inyo nga ring makita sa inyong mga gawa, aking mga iniibig na mga kapatid. Inyo nga ring makita sa inyong mga salita, sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, ang bahagi ng dakilang Panginoon. Mga minamahal ko, marunong ang bawat isa sa inyo. At gayon nga ang kaitaasan ay patuloy na naghahanap ng kanyang mga kamanggagawa. Patuloy ang kaitaasan na magbabahagi ng kanyang bunga. Makita nawa at malasap ng bawat isa sa inyo ang tunay na katotohanan ng isang buhay na sa inyo ay pinakilala. Kung gaano nga ang harapan ng dakilang Panginoon, nakita niya ang kanyang bahagi at ipinagkaloob niya sa bawat isa sa inyo ang salita ng dakilang Panginoon at ang bawat isa sa inyo ay tunay nga ring handugan ang inyong mga sarili. Tunay nga ninyong pagkatiwalaan ang bawat salita na nanggagaling sa dakilang Panginoon. Muli, ang bawat isa sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, patuloy na inaanyayahan upang sa inyong mga bahagi, sa inyong mga pagkatao, kailanman ay hindi na nga kayo makalimot sa kanyang mga pangaral. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na ipinagkakatiwala mula ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako ang sa inyo'y nagandog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumayin niyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan na siyang aking ibinabahagi sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig kong mga kapatid, ano nga ba ang tunay na pag-aaral para sa inyo, aking mga iniibig kong mga kapatid? Ang pag-aaral nga ba na nasa inyo ay ang pag-aaral dito sa sanglibutan na ito? Nasa pag-aaral dito ay may panahon kung kailan matatapos ang inyong pag-aaral. Ngunit ang pag-aaral nga sa kaitaasan at pag-aaral sa Espiritu ay walang panahon na hinahanap ng sa gayon ito ay hihinto. Aking mga iniibig kong mga kapatid, ang isang mag-aaral nga ba ng kaitaasan ay nagpapadalos-dalos nga dito sa sanglibutan na ito. Oo nga't aking mga iniibig na mga kapatid, hindi na nga kayo isang musmos nang sa gayon ay hindi nyo makita ang daan na ipinapakita sa inyo ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig kong mga kapatid, isa nga ba kayong tatawaging mga musmos sa pag-aaral ng dakilang Panginoon? Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, binibigyan nga kayo ng pagkakataon ng dakilang Panginoon nang sa gayon, kayo nga ay lumakad sa kanyang mga landas at pumaroon sa kanyang paroroonan. Kaya nga't aking mga iniibig na mga kapatid, maging matalino kayo sa pag-aaral ninyo dito sa sanglibutan na ito, sapagkat ang pag-aaral ninyo dito sa kalupaang ito ay pangmadalian lamang. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay pupulutin at pupulutin na nga dito sa sanglibutan na ito at hindi nga kayo mananatili parito. Kaya nga't aking mga iniibig kong mga kapatid,
Ipinapakita niyo nga ba sa dakilang Panginoon ang isang kaugalian ng isang mag-aaral na lumalakad sa tamang landas? Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, atin nga ng dakilang Panginoon ang bawat pag-aaral na lumalabas sa ating bibig, kung hindi nga natin ito ipinapakita sa kanyang harapan. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, nalalaman na nga ng dakilang Panginoon ang bawat pag-aaral, kaya't aanhin niya nga ang pag-aaral na ating sinasabi, kung ito nga ay hindi natin ipinapakita sa kanyang harapan at hindi natin ito ipinapakita sa ating mga iniibig na mga kapatid. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tumayo nga tayo at ipakita natin sa ating mga iniibig nating mga kapatid kung ano nga ba ang tunay na kaugalian ng isang mag-aaral ng kaitaasan at maging isang modelo nga tayo sa kanyang harapan sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, tayo nga ay isang mag-aaral sapagkat tayong nakakaalam kung ano nga ba ang tunay na katotohanan at kung ano ang kamalian. Sapagkat aking mga iniibig, ipakita natin sa ating mga kapatid kung ano nga ba ang tunay na katotohanan at ipakita natin sa kanila kung ano nga ba ang tunay na kaugalian ng isang mag-aaral. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa nga na naparirito dito sa sanglibutan ay isang mag-aaral ng kaitaasan. Kaya nga't aking mga iniibig na mga kapatid, karapat-dapat nga ba kayong tawaging isang mag-aaral? Kung kayo nga ay lumalakad ng walang direksyon dito sa sanglibutan na ito, aking mga iniibig kong mga kapatid, gawin ninyong ilaw ang dakilang Panginoon. Sa madilim na sanglibutan na nga na ito ang siyang maging tanglaw na liwanag ninyo at doon nga kayo pumaroon. Kaya nga't aking mga iniibig na mga kapatid, kayo nga ba ay handang maging isang mag-aaral sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, hindi nga ito tulad ng naparirito dito sa kalupaan na ito na walang kinakailangang buwis na ibibigay sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, ibibigay ninyo ang inyong buong sarili at espiritu sa dakilang Panginoon kung ninanais nyo nga ang tunay na pag-aaral ng isang ako. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, handa nga ba kayong ibigay ang inyong sarili nang sa gayon kayo ay makapag-aral ng buo sa harapan ng dakilang Panginoon? Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, kung tunay nga kayong kanyang mga anak, ay susundin at susundin ninyo ang kanyang bawat utos. Kaya nga't aking mga iniibig na mga kapatid, handa nga ba kayong bumitaw sa bawat kayamanan at bawat bagay na siyang inyong pinaghirapan dito sa sanglibutan nang sa gayon ay makamit ninyo ang tunay na kapayapaan at kaliwanagan para sa dakilang Panginoon. Aking mga iniibig kong mga kapatid, kayo nga ay may talino, aking mga iniibig. Kaya nga't kung kayo nga ay mananatili nga dito sa sanglibutan na ito, ay tunay nyo nga bang mararamdaman ang kapayapaan? Tunay nyo nga bang makikita ang tunay na katotohanan na ipinapakita ng dakilang Panginoon? Kaya't aking mga iniibig na mga kapatid, tayo nga ay maging bunga ng kanyang ubasan, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kung tayo ay mananatili sa kanya, at tayo ay mananatili at hahawak sa kanya, ay wag nga, ay tanggalin na nga ang bawat pag-aalala at bawat takot
takot sa inyong mga sarili sapagkat sa pamamagitan ng dakilang Panginoon, kayo nga ay maliligtas at walang anumang kadiliman ang siyang mapaparoon sa inyo. At patuloy nga kayong lilinisin at lilinisin niya nang sa gayon kayo nga ay maging kasing puti nga ng isang niebe. Kaya nga't aking mga iniibig na mga kapatid, isa nga ba kayo sa mag-aaral niya kung saan ipinapakita ninyo ang tunay na kawang gawa sa inyong mga kapwa? Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, hindi lamang kayo ang nag-aaral dito sa sanglibutan na ito. Kung hindi ang inyong mga kapatid, kaya nga't aking mga iniibig kong mga kapatid, aanhin ninyo ang inyong pag-aaral kung ito nga ay pananatilihin ninyo sa inyong mga sarili. Aanhin ninyo ang kakayahan na ibinigay sa inyo ng dakilang Panginoon kung ito nga ay gagamitin nyo lamang sa inyong mga sarili. Aking mga iniibig na mga kapatid, kayo nga ay binigyan ng iba't ibang kakayahan ng dakilang Panginoon nang sa gayon na ipakita ninyo sa kanyang harapan kung ano nga ba ang tunay na pagkakawang gawa. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, kayo nga ay may iba't ibang responsibilidad na kinakailangan pagtuunan bilang isang mag-aaral. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral nga dito ay hindi nga isang laro na kinakailangan nating bitawan. Kaya nga't aking mga iniibig na mga kapatid, maging responsable nga kayong isang mag-aaral sapagkat kayo ay binigyan ng isang layunin at utos ng dakilang Panginoon. Isa nga bang responsableng mag-aaral ang bibitaw sa bawat utos at layunin na siyang ibinaba ng Ama sa kanyang harapan? Kaya nga't aking mga iniibig na mga kapatid, kayo nga ay tumupad ng layunin ninyo bilang isang kamanggagawa ng kaitaasan. Sapagkat aking mga iniibig ng mga kapatid, ang bawat paghihirap at bawat kapighatian na ating nararamdaman sa bawat pag-aaral ay sa pinakadulo ay doon nyo nga makikita kung ano nga ba ang tunay na kabiyayaan na siya ngang ibinabahagi sa atin ng dakilang Panginoon. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, ang tunay nga na kabiyayaan na siyang ibinibigay sa atin ng dakilang Panginoon ay ang tunay na pag-aaral. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, marami nga ang magsasabi na ang pag-aaral nga patungkol sa kaitaasan at patungkol sa Espiritu ay hindi nga kinakailangan ng isang ako. Ngunit aking mga iniibig na mga kapatid, ay higit pa nga na ito ang kanyang kailangan kumpara sa mga bagay na naparirito sa kalupaan na ito. Sapagkat dito sa pag-aaral na ito ay kanyang ang malalaman kung ano nga ba ang karapat-dapat na pag-aaral, kung ano nga ba ang tunay na pag-aaral at tunay na liwanag na siyang ipinapakita sa kanya ng dakilang Panginoon. Kaya nga't aking mga iniibig na mga kapatid, maging isa nga kayo sa dakilang Panginoon. Isalamin ninyo ang inyong mga sarili sa kaugalian ng dakilang Panginoon at doon nyo nga makikita ang tunay at karapat-dapat na pag-aaral na siyang ibinabahagi sa inyong mga harapan. At hanggang dito na lamang ako sa aking pagbabahagi.
at muli ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral at sa iisang Panginoon. Juan Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan, ito ay ang siyang aking handog para sa lahat at bawat isa sa inyo, nang naway maghari sa sanglibutang ito mula ngayon at magpakailan paman. Tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, marami sa inyo ay nagiging bulag sa ating Panginoon. Marami sa inyo ay nawawalan ng landas, ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, sa pamaraan ng sanglibutan, sa pamaraan na itinuturo niya sa lahat at bawat isa sa inyo, sa lahat at bawat isang mag-aral. Ang katalinuhan ng sanglibutan, ito ay ang siyang nagbubunga sa inyong mga puso. Ang mga kaaralan ng sanglibutan o aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nagbibigay aliw sa inyong mga puso sa panahon ng hirap, sa mga panahon na kung saan kayo ay nagpipigati. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, saan nanggagaling ang pigati, saan nanggagaling ang kadiliman, saan nanggagaling ang kahirapan, kundi sa sanglibutan, kundi sa kadiliman na nanggagaling dito. At tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, sa panahon na ginugol ninyo sa sanglibutan ng inyong tunay na ako ay tinabunan na nga sa karumihan ng inyong laman. Tinabunan na nga sa karumihan ng sanglibutan. At dahil dito kayo ay nawawalan ng landas, ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong tunay na ako, ang inyong espiritu ay nawawalang daan upang sa gayon siya ang maghari sa inyong ako. At tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang inyong laman ay yung maghahari sa inyong mga puso, sa inyong mga damdamin at kalooban, paano ninyo makikita at paano ninyo may tatanggap ng buo ang biyaya ng ating dakilang Panginoon? Paano kayo makakapagtanggap ng buo kung ang inyong mga espiritu ay hindi pa binibigyang paraan upang sa gayon mga bunga? Tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong mga tunay na ako na tinabunan ay naghihintay sa panahon na kung saan ang sikat ng ating dakilang Panginoon ay ang siyang magbigay daan at maglinis ng inyong mga puso, ng inyong mga damdamin, kalooban at kaisipan, upang sa gayon o aking mga iniibig na mga kapatid, muling kayo ay bumalik sa inyong mga landas sa isang mabuting paggaganap at pagbabahagi at paglilingkod para sa ating dakilang Ama. At kung hindi ninyo nga may tanggap ng buong kaaralan ng ating dakilang Panginoon, tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay ang isang kapalpakan ng isang mag-aral. Ang hindi pagtatanggap, ang hindi pag-uunawa at pagsasakamtan sa kabuuan ng kaaralan na siyang ibinababa sa inyo ng ating dakilang Ama. Dahil tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, kaya nga't lamang kayo ay nanghihingi pa nga sa ating dakilang Ama, kundi hindi nyo pa naikukuha, hindi nyo pa nakikatamtam, at hindi nyo pa naisasa buo ang mga biyaya ng ating dakilang Ama. Ito ay ang kapalpakan ng isang mag-aral. At dahil dito o aking mga iniibig na mga kapatid, marami pa nga ay ang nasa kalagayan ng musmus. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, wala sa inyo ay musmus. Wala sa inyo ay walang bahagi na nanggagaling sa ating dakilang Ama. Walang kaaralan na nanggaling sa kaitaasan na hindi na nga nagtatak sa inyong mga puso. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, marami sa inyo ay tulog pa nga
ang diwa ayon sa espiritual. At dahil nga dito, o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo'y mawawalan ng landas at hindi ninyo may tatanggap ng buo ang kaaralan na nanggagaling sa ating dakilang Ama, at kayo'y patuloy na papalpak at kayo'y patuloy na mananatili sa sanglibutan upang sa gayon mag-ulit na mag-ulit at magkaroon ng bagong kasuotan muli at muli. At dahil dito, aking mga iniibig na mga kapatid, nagdalulumhati ang ating Ama, nagdalulumhati ang kaitaasan. Ngunit tunay nga, aking mga iniibig na mga kapatid, kinakailangan sa inyo, sa panahon na kung saan magbibigay ang ating dakilang Ama ng biyaya sa inyong mga ako. Nakunin ninyo, natanggapin ninyo ang kanyang mga biyaya, tanggapin ninyo ang kanyang mga salita, na sa kung paano, o aking mga iniibig na mga kapatid, tatanggapin ninyo ang inyong mga ama sa inyong mga tahanan. Ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay kinakailangan sa inyo, ngunit tunay nga, ano ang ama kundi tagapagtanggol ng kanyang mga anak? Ano ang ama kundi tagapagtatag ng loob ng kanyang mga anak at tagapagturo sa kanila sa tamang daan? At dahil nga dito, o aking mga iniibig na mga kapatid, tinuturo sa ating lahat ng kaitaasan na ang kaaralan ng ating dakilang Ama ay higit pa nga sa ginto. Ngunit tunay nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi ba't ang pag-ibig ninyo sa inyong mga ama, sa inyong mga magulang, ay higit pa nga sa ginto, ngunit ang kanilang halaga ay hindi lamang mahanap sa panglaman, hindi lamang mahanap sa katuruan ay binibigay nila sa inyong kasuotan. Ngunit o aking mga iniibig na mga kapatid, sa kanila ang obligasyon upang sa gayon magbigay lakas at magbukas ng inyong mga puso para sa mga kaaralan ayon at ukol sa kabanalan. At dahil dito, o aking mga iniibig na mga kapatid, ibinibigyan kayo ng kaaralan, ngunit sa inyong mga magulang, kayo ay binigyan ng ating dakilang Panginoon ng pamaraan upang sa gayon kayo ay mabigyang aliw at mabigyang daan upang sa gayon kayo ay muling lumingkod para sa ating dakilang Ama, para sa ating dakilang Panginoon. At dahil dito, aking mga iniibig na mga kapatid, kaya nga't kayo ay binibigyan ng kaaralan ng ating dakilang Ama, dahil katotohanan, ang salitang nanggagaling sa ating Ama ay hindi lamang salita. Ang biyayang nanggagaling sa ating dakilang Ama ay hindi nyo lamang karapat-dapat na makikita bilang biyaya lamang. Ngunit tunay nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang ating dakilang Ama, ang ating dakilang Diyos, ang ating dakilang Panginoon, siya ay ang iisang katalinuhan na nagbubunga ng pag-ibig. At ano ang pag-ibig, o aking mga iniibig na mga kapatid, kundi makapangyarihan. At dahil dito, o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay tinuturuan na magtanggap ng buo ng mga biyayang nanggagaling sa ating dakilang Ama. Kayo ay nililinis upang sa gayon may tanggap ninyo ng buo. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga biyayang ipinapadala sa inyo ng kaitaasan. Upang sa gayon, o aking mga iniibig na mga kapatid, mahiram ninyo ang katalinuhan na nanggagaling sa ating dakilang Ama at may gamit ninyo upang sa gayon mabuhay ng matuwid. At kung kayo ay mabubuhay ng matuwid, kayo ay makakapaglingkod sa ating dakilang Ama, makakapagbahagi sa Kanya ng inyong buong puso. Ngunit tunay nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi lamang sa mga bagay na ginagawa ninyo, na isusuri ng kaitaasan, na isusuri ng ating dakilang Ama ang inyong katalinuhan. Ngunit o aking mga iniibig na mga kapatid, na isusuri ng kaitaasan ng ating dakilang Ama ang inyong kabutihan, ang inyong katalinuhan, ang inyong panampalataya sa ating dakilang Ama sa katapatan ng mga pamaraan na ginagawa ninyo upang sa gayon lumingkod sa kanilang pamaraan. Lumingkod
sa kanyang pamaraan at sa kanyang dakilang kaluwalhatian at sa kanyang dakilang harapan, sa pamaraan na kung saan kayo'y maglilingkod para sa Kanya. Kung ito man ay buong puso, kung ang isang bahagi lamang ng inyong puso, ang maihahandog ninyo sa ating dakilang Ama. Huwag ninyong hayaan ang inyong atensyon, ng inyong puso, na ang inyong lakas ay may hati para sa ating dakilang Ama, para sa kanyang dakilang landas, at para sa mga Diyos-Diyosan o para sa inyong kasuotan at para sa laman at sanglibutan. Huwag ninyong hayaan na may hati ang inyong lakas. Ngunit aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong lakas ay nanggaling sa ating dakilang Ama. Ito ay ang lihim na bahagi na nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan upang sa gayon lumagpas sa kainahan ng inyong laman at makita ninyo sa inyong mga sarili na hindi na kayo nagkukulang. At sa muli, o aking mga iniibig na mga kapatid, iniiwan ko sa inyo ang pag-ibig, kapayapaan at kaliwanagan na nanggagaling sa ating dakilang Ama na naway maghari sa inyong mga puso, damdamin at kalooban. Ako ang inyong kapatid sa isang aral na banal, Apostol Pablo. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ano nga ba ang tungkulin? Ito ay isang atas na nakatakda sa lahat at bawat isa na ipinagkaloob ng Diyos sapagkat nalalaman na niya na marunong magdala, marunong gumawa, marunong magtiis, marunong magsikap. Kung kaya nga anuman ang tungkulin niyo sa kabatagang lupang ito, ay isagawa niyo at tupdin ng buong puso, ng mayroong kapayapaan, mayroong kaliwanagan ng kaisipan. Maging kayo ay isang ama, maging kayo ay isang ina, maging anak, maging kapatid, maging kaibigan. Ano man ang tungkulin nyo sa kapatagang lupang ito, ito ay inyong ikasiya. Dangan nga lamang sa kapanahonang ito, ay tumatalikod ang ilan sa mga tungkulin na mayroon sila, na kung kanila lamang maunawaan na ito ay isang dakilang biyaya, kung kaya nga sa kanila ito iniatas ng kaitaasan, sapagkat ang kaitaasan ay nagbibigay nga ng pantay-pantay na biyaya, pag-aaral at mga tungkulin sa kanyang mga nilikha upang sa gayon ang lahat at bawat isa sa kanyang kalagayan, sa kanyang paggawa, tunay nga na makakalag sa tinatawag na kamangmangan, sapagkat ang tumatalikod sa kanyang tungkulin ay naroon pa nga sa kamangmangan. Ang umaayaw sa mga bagay na dumarating sa kanyang pagkatao ay naroon pa rin sa kamangmangan. Sapagkat ang lahat ng bagay nga na dumarating sa tao ay hindi niya matatakasan, sapagkat ito ay tunay na tulad ng palihan na kung saan ihahalin tulad sa ginto. Makikita ang kakinangan kung ito ay dumaraan sa apoy, at doon sa kakinangan na iyon makikita ang kahalagahan. Kung kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, bawat tungkulin, ariin ninyo na ginto, at kayo sa inyong mga sarili sa panganingin ng Diyos ay ginto. Bagamat ang tao sa kapanahonang ito ay tinitingnan ng kanyang kapwa na ayon sa kung ano ang kalagayan,
Naaayon sa kung ano ang antas sa kalagayan sa lipunan ay nakikita niya sa kanyang paningin na mababa o may kataasan. Nakikita niya ito ay walang silbi kung ito ay makita niyang marungis, walang makain at nandoon sa kahirapan. Hindi bagat ito ay kanyang tungkulin na maipakita sa tao kung ano nga ba ang kalagayan sa kapatagang lupang ito na mayroong kahirapan, na mayroong karumisan at kagutuman, na paggising sa tao kung paano nga ba niya ibabahagi ang mayroon siya, kung paano nga ba niya pakakainin ang mga nagugutom at kung paano niya paiinumin ang mga nauuhaw. Aking mga minamahal na mga kapatid, naway tanawin ninyo ang inyong mga kapwa nang tulad sa inyong mga kapatid na wala kayong itatangi sapagkat ang nagtatangi ay hindi nakakatupad ng kanyang tungkulin. At kung hindi matutupad ng tao ang kanyang tungkulin, saan siya paroroon? Doon nga ba siya sa kaharian ng Diyos? O duroon siya sa kalagayan na palagi na lamang magbabayad ng kanyang kautangan? Nagnanais ba kayong makabayad? O nagnanais kayong umutang lamang ng umutang? Kung gano'n ang magaganap, pagbabayad at pagbabayad, isisilang at isisilang, at naroon at mag-iipon ng kamalian. Ipunin nyo ang mga mabubuting bagay. Ipunin nyo ang mga ginintoang aral upang sa gayon, kung dumating ang takdang panahon, ang inyong naipon ay tunay na inyong pakikinabangan sapagkat ang nag-ipon ng mabuti ay aani ng mabuti at ang nag-ipon ng kamalian at hindi mabuti ay naroon sa pagdadalamhati. Kung kaya nga, anuman ang tungkulin na mayroon kayo, at sinasabi nga sa kapatagang lupang ito, ang may mabigat na tungkulin ay ang isang ama. Kaya nga, sa isang tahanan, ito ay tinawag na haligi, sapagkat hindi maitatayo ang isang tahanan kung walang haligi. At kung naroon din ang tinatawag na anay, ito ay babagsak. Kung kaya nga, magpakatatag kayo bilang isang ama. Akayin ninyo ang inyong mga bunso sa tunay na pag-aaral. Huwag ninyo silang akayin sa mga bagay na pangmaterial at imulat sa kung paano mas makahihigit sa kanilang kapaligiran at sa kanilang kapwa, kundi imulat ninyo sila sa tunay na paglilingkod sa isang Diyos na makapangyarihan upang sa gayon, sa kanilang paglaki, tunay nga nakakitaan sila ng kabutihan sa kanilang mga puso at ang paggalang sa kanilang mga magulang ay tunay nga na kanilang matupad na kanilang tungkulin sapagkat sa kapanahonang ito, marami nga ang kabataan na nagtatagumpay sa kanilang mga kinalalagyan at iniibig na kalagayan, ngunit nasaan ang paggalang sa kanilang mga magulang? Binabaliwala at hinahayaan kung saan ang kahinaan ng kanilang mga magulang na kinakailangan silang maging tungkod ay kanilang nakakalimutan at hindi nila nababatid na ito ay isang tungkulin na iniatas sa kanila sapagkat darating din ang panahon na kung ang isang kabataan na yan ay duroon din sa tinatawag na katandaan at magiging magulang, hahanapin din ninyo ang mga bagay na hinanap sa inyo ng inyong mga magulang. Kung kaya nga sa kapanahonang ito, igalang ninyo ang inyong mga ama at ang inyong ina. Mahalin ninyo ng inyong buong puso at hindi lamang sa inyong kapakinabangan. Kung paano ang tungkulin ng lahat at bawat isang yan ay pinagkalob sa inyo sapagkat nariyan ang pagtitiwala sa inyo ng Diyos na ang mga tungkuling iyan ay tunay na magagampanan ninyo
At ang mga aral sa ganitong mga sandali ay magiging tunay na haligi ng inyong mga pagkatao at ang liwanag na nagmumula sa kaitaasan upang sa gayon, kung dumarating ang panahon ng kadiliman ng inyong mga kaisipan, ay muling magbalik sa inyong alaala ang mga ginintoang aral na lagi na ibinababa sa inyo ng kaitaasan. Magpuri kayo at magpasalamat sapagkat nariyan kayo sa ganyang mga tungkulin, na bagamat dumarating sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo ninanais at nararamdaman ninyo ang kabigatan at nararamdaman ninyo ang pagkayamot. Ngunit kung inyo lamang pakapag-aaralang mabuti, pakaiisipin ang tungkuling iyan, ay tunay nga na biyaya, nakikipipin nyo habang kayo ay nakikipamuhay sa kapatagang lupang ito. Ano man ang tungkulin na iniatas sa inyo, ay hindi nababase sa kung ano ang inyong kasarian, sapagkat ang tumutupad ay tunay nga na matatag. Ang tumutupad ay tunay nga na may pag-ibig. Ang tumutupad ay tunay nga na kinikilala na siya ay may Diyos na kinakailangan niyang sundin at kinakailangan niyang paglingkuran ng buong puso at buong kaluluwa. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Rafael. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Aking ngang mga inibig na mga kapatid, ang pagkakaloob ng dakilang Panginoon ng kanyang karunungan ay binahagi sa bawat isa upang ang kanyang kaluwalhatian ay matamasa ng bawat isa. Na mula sa kamangmangan, magsipagbangon, purihin ang Panginoon sapagkat nagkakaloob ng kanyang kaluwalhatian at ang isang espiritu ay nabibigyan ng pagkakataong makaalam ng kanyang kaluwalhatian. Katulad ng mga musmos na ipinagkatiwala sa bawat magulang, na kung ano ang kapayakan ng kanilang pag-iisip ay inaasahan na naroon ng paggabay ng mga nakakatanda upang sila'y huwag malihis sa tamang landas. Iisa ang tatahakin, iisa ang patutunguhan, ang paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon at ang pagtanggap ng kanyang mabuting salita. Ang bawat isa sa inyo, aking mga inibig, ay mayroong kanya-kanyang kaantasan na sa bahagi ng pag-aaral sa dakilang Panginoon sa inyong buhay sa laman ay pinagkuloban kayo ng pagkakataon upang sinupin ang inyong mga sarili. Nasa kung ano ang inilagay sa inyong mga palad, ito rin ang pagyayabungin ng bawat isa.
upang maging kaisa kayo ng dakilang Panginoon sa kanyang layunin. Na kung bakit ito ang aking binabahagi sa inyo sa mapalad na umagang ito. Sapagkat ang pagkakataon sa bawat isa ay may kanya-kanyang kadahilanan upang ang bahagi ng inyong mga sarili na inutang sa nakaraan sa panahong ito ay maging kaparaanan upang kayo'y manumbalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Katulad ng isang ama na nagsusumikap upang ang kanyang mga supling ay makilala ang dakilang Panginoon. Maraming bahagi ng karunungan ng Diyos ang sa inyo'y pinagkaloob. Ngunit sa nakararami, ang pag-aakala, ang lahat ay masusukat sa kung anong kakanin at bihis ng kanyang supling. Ngunit sa mga manlilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon, ama o ina, kapatid, kaibigan, ay iisa ang kahandugan sa harapan ng Panginoon. Na kayo'y magkaisa sa pagpapalaganap ng salita ng dakilang Ama. Na ang bawat isa'y kapit-bisig upang ang mga mumunting kaisipan ay matamnan ng salita ng dakilang Panginoon. Na ito ang magsisilbing tanglaw ng kanyang buhay sa kanyang paglaki ay bibit-bitin ng kanyang espiritu kaakibat sa bawat magulang at kasama na kanyang kaagapay na gumagawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat kayo din, aking mga iniibig, ay nagpapatuloy na gumagawa at nag-aaral sa kanyang paaralan. Kaya't ang pakikipag-niig sa Panginoon ay walang katapusan. Kaya't kayo'y magsumikap at magsikhay. Dalhin ng bawat isa sa karunungan ng Panginoon nang walang pag-alinlangan, ngunit iisa lamang ang pagkakakilanlan na kayo'y kamanggagawa ng Diyos, na kayo din ay mga mag-aaral ng kanyang salita, at kayo din ang kanyang kaagapay na naglalahad ng mabuting ebanghelyo na nakikita ng nakararami na sa pamamagitan ng inyong pagsusumikap sa inyong mga pagkilos at gawi ay mayroong iisang Diyos na nagkakaloob ng kaluwalhatian at kabutihan sa bawat isa. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito. Ngunit bago ako lumisan, ay inihahandog ito sa bawat ama na naririto. Obediente, maging matatag kayo, aking mga iniibig. Tatag upang ang inyong mga supling
ay magpatuloy na kabahagi ng Panginoon sa bawat araw ng kanilang buhay. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Miguel Arcangel, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Mga inibig na mga kapatid, binabati nga kayo ng kaitaasan, sapagkat ang bawat pagtatanim at pagsisikap ng lahat at bawat isa ay nakikita ng inyong Ama. Kanyang nakikita ang bawat paggawa. Sino nga ba ang nagtatapat at nagbibigay ng kanyang sarili? Sino nga ba ang nagbibigay ng kabuuan ng kanyang sarili sa paglilingkod? Sino ang patuloy at nagpapatuloy sa pakikipag-aral sa pangalan ng dakilang Panginoon? Sapagkat mga inibig na mga kapatid, ang Diyos nga sa kaitaasan ay mayroon ding pandinig, mayroon ding mga mata, nakakakita. Kanyang iniuunat ang kanyang mga kamay sa bawat mga ngailangan, sa bawat naririto't humihingi ng kanyang kaawaan, ng kanyang pag-ibig, sa bawat naririto nagpapatuloy ng kanyang paggawa. Bagamat naririto nararanasan niya ang bawat pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Kayo, mga inibig na mga kapatid, ay hindi pinababayaan ng kaitaasan. Bagamat hindi nga ninyo nakakasama ang dakilang Panginoon, ngunit naririto ang kanyang mga banal na espiritu at mga tagapagsubaybay na bahagi ng kanyang kaharian at nagmula sa kanyang pag-ibig at kawaan ay patuloy na gumigiya sa bawat tao upang lumakad sa daang matuwid na inilatag ng dakilang Panginoon simula pa nung una. At naririto, mga inibig na mga kapatid, ang lahat ay lumalakad at patuloy na gumagawa ng kanyang kalooban. Ngunit mga inibig na mga kapatid, bakit nga ba ang tao ay nananatili dito sa sanglibutan? Ang kanyang kaisipan, damdamin at kalooban ay patuloy na humahati sa kanyang kapanahunan, sa kanyang kalakasan, sa mga bagay na ibinigay sa kanya ng dakilang Panginoon, sa bawat kakayahan at katalinuhan, sa bawat biyaya na sa kanya ay pinagkatiwala. Bakit nga ba higit na iniibig ng tao ang sanglibutan, higit sa kanyang Ama? Mga inibig na mga kapatid, alalahanin nga ninyo ang unang utos. Ibigin nga ninyo ang Diyos ng buong puso niyo at buong kaluluwa at buong kalakasan. Naririto itinitindig ang kautusan ng dakilang Panginoon upang maging gabay sa bawat kaluluwang naliligaw ng kanyang landas, upang sa inyo ay magbalik sa kanyang kaharian, sa kanyang tahanan. Sapagkat ano nga ba ang kabuluhan ng bawat buhay na sa inyo ay pinagkakaloob kung hindi nga ninyo matutupad ang kalooban ng dakilang Panginoon? Babalik at babalik nga ang bawat yaman ng tao. Babalik ang bawat karunungan na inyong natipon, bawat kaangkinan na inyong nalinang dito sa sanglibutan, mula sa mga bagay na nasisira, sa mga bagay na patuloy na magbibigay ng kaguluhan sa inyong mga tahanan, lalo't higit sa inyong mga sarili. Paano nga kayo maggagabay at gigiya sa isang taong naliligaw ng landas kung hindi nga ninyo nalalaman sa inyong mga sarili ang kabuluhan ng buhay na sa inyo ay pinagkaloob? Kung hindi nga ninyo nalalaman at nakikita kung saan kayo nagmula
kung saan nga kayo nagsimula, ano ang layunin ng bawat pagkakalikha ng bawat tao dito sa sanglibutan. Sapagkat tunay kayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis, mula sa kanyang hininga, mula sa kanyang espiritu, mula sa kanyang pag-ibig. At ito ang isang larawan ng daan na ipinakikilala sa lahat at bawat isa. Lumakad nga kayong may pag-ibig, mga inibig na mga kapatid. Lumakad nga kayo ng matuwid, ng may kababaang loob, lalo't higit katapatan sa harapan ng dakilang Panginoon, upang kailanman ay hindi na nga kayo tulad sa mga marami na humihingi at patuloy na humihingi, nananalangin, patuloy na naghahanap, ngunit hindi nila nararamdaman ang kasapatan at hindi nila natatagpuan ang tunay na kapayapaan. Mga inibig na mga kapatid, naririto, binibigyan nga kayo ng bunga ng dakilang Panginoon, sapagkat ano nga ba ang unang bunga? Ang bunga na itinanim ng dakilang Panginoon simula pa nung una. Siya ang nagtindig ng tunay na puno ng ubas. At ang lahat ay magiging bunga tulad sa isang puno ng ubas. At ang lahat ng hindi nagbubunga ay ilalagay sa apoy at mga susunog. Ganito nga din nga ilagay ninyo ang inyong mga sarili, mga iniibig na mga kapatid. Inaasahan ng kaitaasan ng bunga ayon sa Espiritu at hindi ng mga bagay na nasusunog, hindi ng mga bagay na bumabalik sa alabok, hindi ng mga bagay na patuloy na nauubos, bagkus ang bunga na nagpapatuloy hindi lamang sa bawat supling, hindi lamang sa inyong mga sarili, hindi lamang sa mga bagay na naaabot ng inyong mga mata, ng inyong mga kamay, tulad ng isang Diyos na nasa kaitaasan, na ang kanyang liwanag ay isinasalin tulad sa isang araw, na ang lahat ng nasisinagan at lahat ng kanyang naliliwanagan ay bahagi ng kanyang kaharian, bahagi ng naaabutan ng kanyang kawang-gawa at pag-ibig sa lahat at bawat isa. Mga inibig na mga kapatid, kung ang Diyos nga ay tulad sa isang pag-ibig at liwanag, kung ang Diyos nga na nasa kaitaasan ay tulad sa isang arawan, ano nga bang maihalin tulad sa lahat at bawat isa? Tulad nga ba kayo ng isang ilawan? Tulad nga ba kayo ng mga bagay na lumilipas? Bagamat naririto kayo sa sanglibutan, ano ang itinitindig ninyo sa inyong mga sarili? Anong uri ng pananampalataya ang patuloy nga ninyong isinasagawa? Binubuo, nilalagay na haligi ng inyong mga tahanan. Anong uri nga ba ng paggawa ang itinatayo ninyo sa inyong mga sarili? Darating ba ang panahon, guguho nga ba ang lahat ng bagay na ito tulad sa mga buhangin? Natatangayin lamang ng hangin. O tulad nga kayo sa isang ilawan, na bagamat naririto ang kadiliman ng sanglibutan, mananatili at mananatili, hindi lamang sa buhay na ito, kundi hanggang doon sa kabilang buhay, na magdadala sa inyong mga espiritu ng liwanag na tangan-tangan ng lahat at bawat isa, at magpapakilala kung sino nga ba ang tao, ano ang tunay na tao na ibinibigay at patuloy na itinuturo sa lahat at bawat isa. Mga inibig na mga kapatid, sa bawat naririto sa paaralan ng dakilang Panginoon, alalahanin nga ninyo kung saan kayo nagmula. Alalahanin nga ninyo ang inyong unang pag-ibig. Alalahanin nga ninyo ang alaala ninyo sa bahagi ng pag-aaral ayon sa Espiritu, upang anuman ang bagay na inyong lalakaran ay hindi na nga lamang sa mga bagay na mayroon ng sanglibutan ito. Bagkus, tatanggapin nga ninyo
ang kalooban ng dakilang Panginoon at isasagawa nga ninyo ang kanyang bawat utos at aral, sapagkat daladala ng isang espiritu ang karunungan ng dakilang Panginoon. Dito nakaukit ang layunin ng kanyang pagkakalikha. Dito nakaukit ang bawat utos at aral ng dakilang Panginoon. Dito rin daladala ng isang espiritu ang kanyang pag-ibig, ang pag-ibig ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. Isinahan tulad nga kayo, mga inibig ng mga kapatid, sa mga musmos, na bagamat naririto sa paaralan ng dakilang Panginoon, ang inyong ang mga kaisipan ay patuloy na nahahalina ng mga bagay na makinang, kaya-aya, nagbibigay ng kasiyahan, nagbibigay sa inyo ng kasapatan. Ngunit katotohanan ngang aking sasabihin, mga inibig na mga kapatid, na ang biyaya ng dakilang Panginoon ay higit pa sa mga bagay na nakikita ng tao, higit pa sa mga bagay na ninanasa ng kanyang sarili, higit sa mga bagay na patuloy na kanyang ipinapanalangin at hinihiling. Bagkus wala nang hihigit pang pag-ibig na ibigay ng isang anak. Wala nang higit pang pag-ibig na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang maging bahagi at halimbawa ng bawat tao, upang maging gabay, upang maging daan na tatahakin ng bawat kaluluwa at patuloy na sa inyo ay maggagabay. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalo sa lahat at bawat isa na nagpapatuloy sa kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan pa man. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng diwa, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang hapag na punong-puno ng mga kabiyayaan upang ang aking mga iniibig na mga kapatid ay magkaroon ng kaganapan, ng kabiyayaan na ninanais ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Sapagkat katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig ng mga kapatid, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi bagkos sa mga salita na nanggagaling sa kaitaasan sa pamamagitan ng mga banal na espiritong mga alip na sa inyo ay patuloy na gumagabay, nagpapaalala, at higit sa lahat, nagbibigay kung ano ang kinakailangan ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat ang kaitaasan kailanman ay hindi nagkulang sa bawat isa. Ibinibigay niya kung ano ang kinakailangan upang ang inyong mga kaluluwa at espiritu ay umunlad sa kanyang sarili. At gayon din, ang kaitaasan ay patuloy na nagpapaalala sa kanyang mga mag-aaral kung ano ang kinakailangan tahakin
ng isang tunay na mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, sa isang pag-aaral, mapapala ang bawat isa sapagkat kayo ay nagpapatuloy sa inyong mga pagpatuloy. Ipinagkakaloob ng aking mga iniibig ng mga kapatid ang kanilang mga sarili ng buong puso at walang pag-aalinlangan upang kayo ay makakuha ng karapat-dapat sa inyong mga kaakutan. At gayon din, ang bawat isa ay nagpapatuloy at kayo ay magkakaroon ng katagumpayan sa inyong mga sakit. Aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pananampalataya. Tunay na ang panahon ay ginto, na ang panahon ay isang pagkakataon na ipinagkaloob sa lahat bawat isa upang kayo ay umunlad sa inyong mga sarili. Sapagkat walang sino man sa kanyang mga mag-aaral ang nagkakaroon ng pagpuro. Lahat ay sumusulong at nagkakaroon ng pagbabago at pagunlad sa kanilang mga sarili. Panatilihin yung malinis ang inyong mga kamay at dalisay ang inyong mga puso. Upang sa gayon, ang bawat kabiyayaan ay binabahagi ng kaitaasan ay matanggap ninyo ng buo sa inyong mga sarili. Aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Kung ang aking mga iniibig na mga kapatid ay nagpapatuloy, ginagampanan kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng dambanan ng dakilang Panginoon, ang mga bagay na inyong itinanim sa mabuting lupa, ang mga bagay na inyong pinagsusumikapan na naaayon sa paturuan ng luha, upang ang inyong mga kaluluwa at espiritu ay magkaroon ng kaunlaran. At papaano nga ba nagkakaroon ng kaunlaran ang inyong kaakutan? Kung ang bawat isa ay nagkakaroon na ng kaisahan sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung inyong nagagawa kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng dambanan ng dakilang Panginoon. Kung ang mga bagay sa laman ay inyong napaglalabanan upang kayo ay makaganap ng inyong mga tungkulin. Ito ay bahagi ng inyong kaunlaran sa inyong buhay dito sa paturuan ng Diyos. Sapagkat ang sanglibutan na ito ay abala sa kanyang sarili. Mayroon ding mga pag-aaral sa sanglibutan. Mayroon ding mga pag-aaral dito sa buhay. Subalit, kung ang mga bagay na ito ay hindi ninyo nakakayanan, nagkakaroon kayo ng mga kabiguan, pag-aalinlangan ng takot, gayon din, kayo ay nahihikayat ng mga bagay sa laman o ng mga material na mga bagay, ay papaano pa ninyo magagawa ang mga tungkulin na ibinigay ng dakilang Panginoon sa inyong harapan, na naaayon sa inyong mga espiritu at kaluluwa. Sa makatwid aking mga iniibig na mga kapatid, sa isang pag-aaral. Ang mga pag-aaral na inyong nararanasan, ito ay unti-unti ninyong nabibigyan ang kabuluhan sa inyong mga sarili. Na pag-aaralan ninyo kung ano ang inyong unang uunahin at bibigyan ng pansin sa matwid aking mga iniibig, mga kapatid. Kung ang pag-aaral sa paturuan ng Diyos
o ang pag-aaral na naaayon sa Espiritu ay inyong nabibigyan ng buhay sa inyong mga sarili. Ang pag-aaral sa laman ay susunod at magkakaroon din kayo ng katagumpayan. At ito ay inyong magagamit sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Ito ay inyong magagamit kung kayo ay nagkaroon ng pagkakataon na makipanayam sa harapan ng dakilang Panginoon. At ito rin ang karapat-dapat sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Magpuri at magpasalamat ang bawat isa sapagkat kayo ay nakatungtong at nakarating na sa ganitong pag-aaral. Sapagkat ang aking mga iniibig ng mga kapatid ay may butil na ng liwanag na siyang hinahangad ng inyong mga kaluluwa at espiritu. At ito rin ang hinahangad ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, na ito'y inyong paunlarin sa inyong kaakuhan. Bigyan ninyo ng pagkakataon na ito ay umunlad sa inyong mga sarili. Ang mga salita at katotohanan ay binahagi ng mga banal na espiritong patuloy na sa inyo ay gumagabay. Ito ay matino sa inyong mga sarili. Hindi lamang sa salita, pagpos sa bawat paglakbay, bawat pagakbang ng inyong mga paa sa sanglibutan na ito, ito ay magamit. Sanayin ninyo ang inyong mga sarili na gumawa ng naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Panatilihin ninyo kayo ay karapat-dapat sa kanyang harapan. Bigyan ninyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili na ang inyong mga espiritu ang mangibabaw sa bawat sandali ng inyong buhay. Sapagkat ito ang tungkulin ng bawat isa na makilala ninyo ang inyong mga sarili na may kaugnayan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang kaligayahan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Kung magkagayoy, kung ito ay inyong naisasagawa sa inyong buhay dito sa sanglibutan na ito, ang aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagpapala ng dakilang Panginoon ay ipagkahalo sa lahat, bawat isa. Anumang uri ng mga pag-aaral at pagsubok na dumating sa inyong buhay, ito ay inyong mga kayanan, sapagkat walang pag-aaral ang ibibigay sa bawat isa na hindi ninyo mapagtatagumpayan, na wala kayong matututunan na aral na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa isang pag-aaral, nalalaman ng bawat isa kung ano ang kinakailangan gawin ng aking mga iniibig na mga kapatid. Ang kaitaasan ay naririyan upang kayo ay patuloy na palalahanan, bigyan ng pagkakataon kung kayo ay madapa at magkaroon ng pag-aaral. Subalit aking mga iniibig na mga kapatid, huwag ninyo hayaan kayo ay matalo ng sanglibutan na ito. Gawin ninyo kung ano ang kinakailangan na gawin ng isang tunay na mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoong Jesucristo. Sapagkat naririyan ang mga aral at halimbawa na ibinahagi ng isang guro sa kanyang kapanahunan na patuloy na sa inyo ay gagabay sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan. Aking mga inibig na mga kapatid, sa isang pag-aaral, ito ang bahagi ng kaitaas sa lahat at bawat isang narito at pinagpapatuloy ang kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang. Muli, ipinagkakalo sa lahat at bawat isa ang isang lakas at ang liwanag
at maghari sa inyong mga kakuhan. Ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob, mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Miguel Arcangel. Paalam. Pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang isang tungkulin ng isang mag-aaral ay laging ang nakaharap sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ay isang alalahanin ng tunay na naglalakbay dito sa sandaigdigan na siya, bagamat nasa laman, siya ay winangis ng kaitaasan na magkakaroon siya ng kanyang pag-aaral, ng kanyang tungkulin, upang nang sa gayon siya ay magpapatuloy sa kanyang mga gawain. Mga iniibig na mga kapatid, bunga nga ng pag-ibig ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, ang inyong pagpapatuloy na pakikipag-ugnayan sa kanyang harapan ay isang kaparaanan upang nang sa gayon kayo ay magkaroon ng pagsunod sa kanyang mga habatubilin. Sapagkat ang naisin ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ay ang kanyang magampanan, ang kanyang naudlot na gampanin nang siya ay naparito dito sa sandaigdigan. At ngayon nga, ipinaalala sa lahat at bawat isa ng kanyang tungkulin na ito ay kanyang may pagpatuloy upang nang sa gayon ang kanyang mga alalahanin ayon sa Espiritu ay kanya rin naman magampanan, hindi lamang dito sa laman, kundi gayon din sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, magbuhat pa ng una, ang bawat isa sa inyo ay pinagkakalooban ng liwanag. Nagkakaroon kayo ng mga alitigtigin sa inyong mga sarili. Nagkakaroon kayo ng mga alalahanin sapagkat ang isang kaluluwa na tunay na naghahanap ng liwanag ng pinagkakaloob ng kaitaasan ay kanyang laging ninanais. Hindi nga kayo magkakaroon ng kapayapaan dito sa sanlibutan. Kayo ay inaantabayanan sa kaitaasan sapagkat laging ang kaitaasan ay handang tumulong sa lahat at bawat isa upang nang sa gayon ang tunay na buhay ay magampanan ng isang ako. Kayo na naparirito, na gumaganap ng inyong mga tungkulin, hindi nyo nalalaman kung ano ang kagalakan ng kaitaasan, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay tunay na naghahanap ang kanilang mga espiritu ng tunay na kapayapaan sa panahon siya ay nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, ang mga paalaala nga sa lahat at bawat isa ay huwag nga ninyo itong babaliwalain. Sapagkat kayo sa inyong pakikisalamuha dito sa sandaigdigan, ang aking mga kapatid ay pansamantalang nagugulumihanan, naliligaw, naaaliw sa kanyang kapaligiran. Subalit, mga iniibig na mga kapatid, ang inyong tunay na pakikipag-ugnayan sa kaitaasan na lagi sa inyo ipinagkakaloob ay inyong ang gampanan upang nang sa gayon ang lahat ng mga alalahanin, ng mga katubilin ng kaitaasan na inyo nga itong matutunan. Mga iniibig na mga kapatid,
anumang pangyayari sa inyong buhay, ay wag na wag nga ninyong kalilimutan ang inyong mga tungkulin. Sapagkat kayo ay hindi magkakaroon ng tunay na kapayapaan dito sa kalupaan, malibang ang inyong mga espiritu ay inyong mapagtaunan ng pangangailangan, tulad din naman siya ng isang laman na nangangailangan ng mga pagkalinga upang nang sa gayon kayo sa inyong mga sarili ay may pagpatuloy nyo ang inyong tunay na tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang kasanayan ng isang laman ay sa laman lamang ito nagaganap, sapagkat ito ang kanyang kapaligiran, ito ang kanyang kaaliwan. Subalit, ang inyong nananahimik na kaluluwa o espiritu ang siyang naghahanap ng pagkakalinga ng kaitaasan, sapagkat dito lamang nabubuhay ang isang espiritu na kung saan ang tanging kanyang nananais ay ang mga salita ng dakilang Panginoon upang nang sa gayon siya ay matuto, makausad sa kanyang mga gawain. Ang kaalaman ng isang espiritu na sa inyo ay itinuturo, bagamat kayo'y may laman, ito rin naman ay isang kaparaanan ng isang laman upang ang laman na yan ay maturuan, masanay, na bagamat siya'y nasa kanyang laman, ang kanyang espiritu, kaisipan, damdamin at kalooban ang siyang mamutawi sa harapan ng dakilang Panginoon. Manguna sa mga gawaing kabanalan, sapagkat ito nga ang wangis ng kaitasan sa lahat at bawat isa ng kanyang mga espiritu ay laging ang nakaantambayan sa mga pag-aaral na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa inyo. Ang kahalagahan ng inyong mga pagtitipon ay huwag nga ninyong pagbabaliwalain, sapagkat ito ang panahon ng inyong mga kaluluwa ay nakikipag-ulayaw sa mga banal na espiritu sa kanyang liwanag upang nang sa gayon siya man, bagamat siya ay nananahimik sa inyong kaanyuan, sa inyong laman siya man ay nagkakaroon ng kapayapaan. Natututo rin siyang kumuha ng mga kabiyayaan sa piging na inihanda ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo. Kung kaya nga't mga minamahal na mga kapatid, ang paanyaya nga ng kaitasan sa lahat at bawat isa ay inyong ihanda ang inyong mga sarili sa mga ganitong mga pagkakataon, sapagkat ito lamang ang pagkakataon ng isang ako na muli siyang magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa kaitaasan. Kung may mga kaparaanan na ipagkakaloob sa lahat at bawat isa, inyo nga rin naman itong tugunin upang nang sa gayon ang inyong pakikipag-ugnay sa kaitaasan, ang mga paalala ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa ay hindi nga ito malimutan ng aking mga minamahal na mga kapatid. Kung kaya nga ipinagkakaloob ang tunay na kapayapaan at ang pag-iibig at ang kababaang loob sa lahat at bawat isa mula ngayon at pakailanman. Paalam, ang sa inyo'y nagbigay ng mga salita at kapatid sa iisang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam.